Okay guys, we're gonna watch Two Bananas, One Melon. Okay, all talking about this video, Two Bananas, One Melon. I'm gonna blow it up in here first. Wait. Because you're also a government official. You are a senator. You are the third highest ranking vice president, vice president, senators, no? Yung kumbaga, dapat tinulungan mo yung kapatid mo. Kung hindi man nahihiya ka na malaman ng mga tao na umaalyansa rin pala ito sa kapatid mo. Hihilihin mo, tawagan mo, pasunod mo saan, kausapin mo. Kasi masyado niya politika ang senaryo. Kumbaga, it's not right. Alam mo, kahit sa mo tignan na naanggulo ang Senator Ivy, it will never be right. It will never be right. Kasi lumalabas dito na parang ikaw nga naka-drugs eh. Kung magsalita ka eh. Alam mo yun? Kumbaga, ngayon pa ba kayo magsisiraan? For many times over, in the past, kung paano mo binengga ngayong kapatid si President Marcos. Ilang beses mo siya siniraan at ilang beses kami sinasabi na hindi ka naniniwala sa kanyang mga polisiya. Ngayon pa, reaction video. Mga bagay na alam mo ikagigimbal ng bumayan, ikasisira ng ating mga, reaction video. Ang ating problema ay kumbaga mabuti ka. Pero akala ba nakatulong sa iyo? Lalo ka lang nasira sa mga tao. Lalo ka nasira. Parang I was talking to some people from Ilocos Norte na malapit sa pamilya ng mama. Wait, guys, wait. Nagulat sila, parang bakit nila gagawin ang ganito na sila mga taga Ilocos Norte mismo. Hindi nila alam yun yung nagda-drugs daw ng governor doon sa Limpopo. Oo, di ba kinuwento na idea, di ba? Na pag-gising umaga, Diyos ko, yung sir Almusal, nakita niya nagmamariwala, mga nagkukupin, ito mga bagtada. Ako sabi na yung mga anak daw niya. Yes. At saka sinabi pa niya, skibidi, na. Talagang buong pamilya ni Two Bananas, One Melon. Parang nagkukupin, nagdodroga. Kasi mga anak daw niya, pati mga anak daw niya ay inilatag yung mga bata, mag-influensya sila. Reaction video. So we can blow it up in the computer here. Sumusuporta sa kanila. First point. Parang nahiya sila sa kung anong ginawa ni sa palagay ko to parang nahiya sila dahil na ang tawag ng ading ay batang kapatid. Ang sarap mo sa kanya na ading ko, uwi ka na. Ang sarap sana noon. Two Bananas, Tapos silang mag-usap yung private mag-awan. Two Bananas, One Melon. Two Bananas, One Melon. Marami ka ng pagkakamali. Marami na nagkakaroon at sinigil sa'yo. Ayusin natin kasi sa pamilya natin. Nakagaling at pinagkatiwala ko yung Pilipino. Alam mo yun, ating niya di ba? Kung ginawa niya ito, kung posisyon ka ay kung posisyon ka, because alam naman ang lahat that you want to run for higher position. Sabi nga, magpa-vice president ka kay Sara yata in 2028, pero hindi yun Kumbaga, it's not even that. That's not the right way to handle this. Alam mo, hindi mo dapat ginawa ito sa ipakakit. Pero may balita ngayon na masusing inimbisigan na yung Malacanang kung anong mga kaso ang pwede isang kay Amy Marcos kasi gusto di umano nila. Galit na si Momo Marcos. Alam niya, wala na yung kapatungkuhan Kumbaga, sirang-sira na siya. Kumbaga, lalo kung ginatuhan niya Senator Ivy yung mga problema na solusyonan, di ba? Hirap na nga siya. Gusto nila kasuhan si Ivy ang isasama sa mga ilalabasan nila ng warrant of arrest. Di umano ang defamation, even inciting rebellion. Kasi, what was the purpose of her grandstanding there? Sa Luneta, sa grandstand, during that rally of the INC? Of course, siyempre in public, gusto na makahikaya ng mga tao to go against the government. Yeah, that's his kung sa rebellion. Kumbaga, yung mga tao magagalit sa kay Marcos para lalo i-push yung kanilang propaganda na he has to resign. Diba, ang hirap nun, ang hirap nun. Ngayon, galit na yung kapatid who happens to be the president of this country. Kung ano man ang kainatnan mo
in the next, in the forthcoming days, ay wala na kami magagawa. It was your choice. You did it, and you have to suffer the consequences. Sabi ni Gilbert na, why did Manang Aini implicate his own nephew? That is too much. Evil pintahan Selena Pereira lang sa mula sa puso, acted by the great Princess Consuela. This is beyond it, bro. It's something na parang pamilya, kadugo, pamilyang minahal, pamilyang respeto. Pero kung nakikita ko yung mga interview nila, yung pag sila magkakasama, feel na, hindi babaero si Bongbong Marcos, family man, maganda niyang napalaki ang kanyang mga anak, tapos bigla here you are, a sister who happens to be the senator also, who was the one who pushed the kapatid to be the president. Yes. Now saying something. Diba pinuro nilang unit team? Kumbaga kung nagka-problema yung unit team, kumbaga gawan nyo na parang paano nyo maayos ito. Kumbaga huwag kang padadala sa kaliwang panig. Kumbaga, gusto alam naman natin that you are really pro-Duterte. Pero syempre kapatid mo to, Day. Kapatid mo to. May dugo ka ba? Hindi ko alam kung may dugo ka. Kasi hindi ko alam kung nananayte sa mga kamay. O, pagpalagay natin na hindi kayo magkapatid sama. Kasi yun ang chismis kayo, di ba? Pero magkapatid pa rin kayo sa ina. Di ba? You're still siblings. How could you do that to Bongbong? I'm not for you, for your family. Pero this is very, very wrong. Distasteful. Very low. Akala ko ang talinong pa naman sa ito. Sayang. Ako sabi ni nagtatanong kanina una na something, is it worthy? Yung ginawa niyang yun? Is it worth to sell your brother in exchange of your selfish political career? That was a stupid act. That was a very stupid act. Not very Filipino. No, Okay, guys. Very human at very normal. Sabi mas nakaramdam ako ng awa kay President Bongbong Marcos at nawalan ako ng relief kay Senadora Aini sa kanyang ginawa. Ganun din ang feeling ka. Mga ganun na yun. Maraarin mo yung mga, actually na yung mga Duterte. At alam na nung din sa ginawa ni Senator Aini. It was too late. Actually, hindi naman siya nakakalungkot nakakagalit na on the part of Bongbong. Siguro na pansin niya, si President Bongbong. Diba, kahit na ilang beses siya pinagsusundahan ng kanyang ate in the past, tahimik na siya. Diba nagagalit na tayo na, oy, bigyan niya ultimatum niya para mapigil na, ayaw kasi bigyan ng ultimatum the worst. Diba, this is the height of kalokohan ng ating Senadora Aini Marcos. Yeah. So guys, kung yan natawa naman ako kasi in relation to this, kasi may mga nasasabi, may siyempre, may mga iba-ibang mga opinion, di ba? May sabi na, dapat ito si Sandro kasi siyempre, ang first lady at president, and siyempre, this is the first couple, kumbaga, pwede mo na-excuse yan para mag-drag test. May mga nasabi kasi nagsalita na si Sandro Marcos kasi napakalaki kasi ng way ng mga kontra, mga kalaban na pinipilit sila magpa-drag test, political test, or drug test.